Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal at inbiyayat, paliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Alleluia, alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na mawain. Angeles sa kaitaasan, nagpupuri-puri. Atin ang mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos, purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon
magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa Kanyang bayan, Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang sanktuaryo. Purihin natin ang Diyos sa langit ng Kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa Kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa Kanyang marilad na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong sama-samang pailanglangan ng bunga ng ating mga labi o ng ating mga pag-aawitan ang pangalan po ng ating banal, buhay, nag-iisa at dakilang Diyos na atin pong Panginoong Hesukristo. Una po nating aawitin ang bilang 162 sa atin pong mga imnaryo. Kaming iyong mga nilalang ay nagkakaisan ngayon o'y nananambahan sa iyong pangalan. Ngayon o'y nananambahan sa iyong pangalan. Ngayon nagpapasalamat na iyong tinawa kami na naging maalala. Lusa kami na naging maalat. Lusa ang lahat mong pagpapala ay ginugunita ang pag-ibig mong dakila na hayag sa madla. Ang pag-ibig mong dakila na hayag sa madla. Aming binulay
ang iyong kapatawaran ngayon ay pakamtan ang iyong kapatawaran ngayon ay pakamtan. Atin pong patuloy na purihin at sambahin ang ating nag-iisa at buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Numero 168 ang atin pong sunod na awitin. Kung ang Diyos ang kakampi, sinong laban sa akin? Di ako matatakot, mundo may matapos sa hirap at hilahil. Sa Kanya'y dumalangin, kagiyang ibigin. Di tayo matitiis sa pagkaligalig, pagkat siya ang may ibig, tagumpay na amin. Alalay niya'y lalagi, kung lakad ay matuwid, kaya nga't magpumilit, gawin kanyang nais. Hawakan mong madigit, aral na manis. Buhay mo'y nakasalik sa pagpupumilit. Sana'y maging ligaya, kaaliwan tuwina, pagsukat sa utos niya, ng kamti ng gloria. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat.
Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa, ang buhay na Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Naawa, nahabag ka din po sa aming minamahal na Ama at ng aming Ina. Kami po ay naging mga saksi na nagtapat din po sila sa paglilingkod sa iyo ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas hanggang huling hibla ng kanilang mga hininga. Ama, sa banal, sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, nangangayupapa sa iyo pong kabanal-banalang kaitaasan. Tanggapin mo po, Amang Banal, ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Pagkatapos po, Amang Banal, mahandugan ka namin ng aming mga pag-aawitan, na bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, lubusan po naming sinasampalataya ng ito'y tinatanggap mo po, nakatulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Ama, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal na harapan, sa banal at sakdal mong pangalang Kristo Jesus. Tanggapin mo po ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Maraming mga araw, ang buong kapayapaan, nilipos mo po kami ng buhay, kagalingan, kalakasan, pinagbubuksan mo kami ng magagandang kapalaran. Pinakakain mo kami, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit po sa lahat, salamat po patuloy mong pinakakain, pinaiinom ang aming mga kaluluwa ng iyong mga salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Dinaragdagan mo po ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoong Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoong Jesus, kung kami po ay nagkulang, kung kami po'y nangagkasala laban sa iyo, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, sa kamay mo po muli naming ipinagtatagubilin. Idinadalangin po naming muli sa iyong mapagpala, makapangyarihang kamay ang lahat po ng aming magiging kapalaran. Ama Banal, sana dagdagan mo pa po kami ng aming mga hiram na buhay. Una na nga po sa gabing ito, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Ikaw po sanang muli ang tumindig, tumayo sa aming mga kalagitnaan. Hindi po magiging kahadlangan sa amin ang kami po ay malalayo sa literal na pangangatawan sa isa't isa. Sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa huling araw, magkakatipon po kami sa iyong kalagitnaan, magsasama-sama po kami sa Espiritu,
Kasangkapanin mo po lamang ang iyong hamak, ang wala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Gamitin mo po ng isang mabuting kasangkapan ang kanyang bibig. At kung dumating sa amin ang kanyang tinig, magsisampalataya kaming ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, ang aming nag-iisang buhay na pastor, obispo, saserdote, tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng aming mga kaluluwa. At sa huling araw na ito'y panatilihin mo po sanang kami mayroong mga banal na takot sa iyong mga pananalita, sa iyong banal na ebanghelyo. At ito po'y aming maisakatuparan ng buong katapatan, makapaglingkod kami sa iyo ng buong puso, buong lakas, buong buhay, upang kami pong lahat ay magsipagtamo ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Patuloy mo rin po sanang pagpalain, ingatan, buhayin. Pagbuksan din ng mga kapayapaan, buhay, kagaling at kalakasan at magagandang kapalaran. Una na nga po sa lahat ang lahat ng aming mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasang bahay at kamag-anakan sa laman. Maging ang aming mga tahanan at mga mumunting ari-arian, kasama rin Panginoon ang mga lalaki at mga babae, na araw-araw po tinatawag mo sa iba't ibang uri ng kaparaanan at inilalagay mo sa iyong banal na kawan. At ang marami mong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, ikaw po ang nakakakilala kung sino-sino silang lahat. Ibinibigay namin, ipinapakiusap at idinadalangin, inihihingi namin ang kahabagan sa iyong dakil at makapangyarihang kamay, na sana po'y ingatan mo rin po sila't pagpalain, katulad po ng mga pagpapal at pag-iingat na ibinibigay mo sa iyong mga lingkod sa loob ng iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Lahat po ng ito, Amang Banal, inaasahan po namin sinasampalatayanan. Dinirinig mo po sa iyong kaharian sa langit, iyong ibabasbas at i-bendisyon sa amin sa Huwebes po ng gabing ito, sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po namin na mga tagapakinig, tayo po ay inaanyayahan na ng Panginoong Hesukristo na husayin na po natin ang ating sariling mga kaluluwa. Tawagin na po natin ang ating mga kabyak ng puso, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. Ayusin na po natin, charity must always begins at home. Ang ating sariling tahanan, sambahayan. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia at tayo po ay magpasimula na sa banal na pakikinig sa mga aralin na inihanda ng Panginoon sa langit upang ito po ay ating mapakinggan sa pagkasangkapan po sa kanyang walang kabuluhang alipin. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 13. Una po nating basahin sa original King James Version na pinanggalingan ng Tagalog. But thou that are without God judgeth. Therefore, put away from among yourselves that wicked person. Sa Tagalog po, tignan ninyo kung bakit kailangan ito'y talagang pag-aaralan nating mainam at babasahin. Baka po tayo magkabali. Kaya po para tayo huwag magkabali, lagi nating ibibigay sa Panginoong Hesus na tayo ay kanyang gabayan at ituro ang tunay o ang katotohanan. Sa original Tagalog 1905, dadapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol.
alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Dito po ay dalawang bagay ang ibig na ituro sa atin ng Panginoon. Una po, dito sa unang bahagi, but them that are without God judge it. Nang isalin nito sa Tagalog, dadapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Meron pong pag-aaral dito na ito po ay ilalahad sa atin ang malaking pagkakaiba. At ang ikalawang bahagi, therefore put away from among yourselves the wicked person. Sa Tagalog, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sa paniniwala, pagkaunawa ng maraming mga relihiyon, ito raw ay pagpapatunay na sa mga iglesia. Sa iglesia nila. Itong mga iglesia na mga itinayo ng mga tao, hindi ng Panginoong Jesucristo. Sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32. Na alam nga po natin, unang Tesalonica 2:14, na ito'y tinutularan na lamang natin, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Pero ngayon, 2016 na po, mga huling araw na napakarami pong iglesia at napakaraming mga relihiyon, sumulpot na nga po yung mga bulaang Kristo at bulaang propeta. Kaya nga po ito ibinangon ng Diyos at sila nga po ay nagsisipagsabi, ito ika ang kanilang huwaran, ito ika ang kanilang panuntunan at mga pananaw o pananampalataya, kaya sila nagtitiwalag ng kanilang mga membro. Kaya nga po maraming mga iglesia, nakikita natin, pagka meron silang mga membro, halimbawa nambababae pa rin, naglalango o nambabarik, naglalasing pa rin, nagsusugal pa rin, nagmumura pa rin, at pumapatay pa rin, nanloloko pa rin ang kapwa. Yan utos ng Diyos, ititiwalag natin yung mga masasamang mga tao na yan. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Dito po, isang napakalaki at napakahalaga at banal na pag-aaral ang dapat nating pag-aralan at unawain. Ano po baga, unang tanong po natin, ano po baga ang naging pananaw at mga alituntunin ng ibang mga relihiyon at mga iglesia na itinayo nga po ng mga tao tungkol dito sa paksa na ibinangon sa atin ng Diyos? Na dito nga po sa unang Korinto 5:13, sa mga nasa labasika, Diyos ang umahatol, alisin ninyo sa inyo ang masamang tao. Na ang ibig nilang ipakilala, ito ang kanilang pananampalataya. Kapag hindi kanila miyembro sa kanilang iglesia, ang Diyos ang ahatol sa inyo, pero sa kanila, sa loob ng iglesia nila, sila ang umahatol sa kanilang mga miyembro na hanggang ngayon na naglilingkod na ika sa kanilang Diyos, nambababae pa rin, nagsusugal pa rin, nagmumbara pa rin, nanlalalaki, kung ano mga kasalanan pa rin. Ayan utos ng Diyos, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ano ang ipinakikilala po baga ng mga banal na kasulatan, maging ng mga apostol? Yayamang si Apostol Pablo ang nagbangon ng ating paksa. Ito'y sulat niya sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto nung kanyang panahon. Ano ba ang pinakikilala ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo? Ano po baga ang naging pananaw nga ng mga relihiyon na nagtitiwalag? Paano nila ito po baga talagang utos ng Diyos? Hayaan ninyo si Apostol Pablo ang magpaliwanag sa atin. Romanos Kapitulo 14 at versikulo 10. Dadapwat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Putulin ko po muna, sa isang relihiyon o sa isang iglesia, kapag ang isang tao ay na-excommunicated, ang ibig sabihin po ng excommunicated, ito po ay pinutol na sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Excommunicated, itiniwalag na, ito po ay judgment
Kaya nga may nakikita tayo dyan Ito nga ang mga nangyari itong mga nakalipas na panahon sa mga iglesia ng tao na yung mga membro nila, lalo na nga yung mga ministro nila, yung mga official nila, na hindi nakikiayon doon sa kanilang mga obispo, pinagtititiwalan. At sila po umiiyak. Nakita natin, nabasa natin, napakinggan natin sa mga YouTube, sa mga social media, sa mga balita, sa mga radyo, na yung kanilang mga pastor na itiniwalag, yung mga membro, umiiyak at sinasabing hindi lang daw sila nawala ng tinatawag na hanap buhay dahil yung mga pastor ng mga iglesia na yan, merong malalaking sweldo, malalaki po ang mga pakinabang nila sa pagiging pastor sapagkat sila po ay parang mga ahente na ang inaahente nila yung mga utos-aral ng kanilang mga obispo at sila'y binabayaran sa dami ng kanilang nabibinyagan. Kaya sila malakas lumaki. Maraming sumusunod sa kanila. Mga kapatid, dito, Romanos 14:10, dadapot ikaw bakit ka humahatol sa iyong kapatid. Ito po'y referido sa mga iglesia at reliyon na nagtitiwalag ng mga membro. Hinahatulan ninyo. You are excommunicating, pinuputol ninyo ang relasyon ng isang kaluluwa ng tao sa Diyos. At yan nga, yun ang iglesia ng tao na yan, tanggal ang kanilang sweldo, tanggal ang kanilang libreng pabahay, libre pa kotse, tanggal ang lahat ng kanilang mga pribileyo, kaya sila po ay umiiyak. Kaya dito po'y napakaliwanag, pinuputol ninyo ang pag-asa ng mga membro ninyo sa Diyos. Kung tunay man na Diyos ang inyong ipinakikilala at pinaglilingkuran. At ituloy natin ang pagbasa. Bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Bakit mo itinitiwalag? At ikaw, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Winawalang halaga ninyo ang kapatid, ang isang tinatawag na alagad ng Panginoon Diyos. At sa 14:13, huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa. Ayan, napakaliwanag po. Si Pablo nagpapatunay mismo. Sa pagtitiwalag ninyo, hinahatulan ninyo ang mga kapatid. At ang wika pa man din, kundi bagkos, ang ihatol ninyo ay ito. Itong ihahatol ninyo, hindi ang pagtitiwalag. Na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Ang ibig ipakilala ni Pablo, don't excommunicate anyone. Bakit mo tatanggalan ng karapatan ng isang lingkod ng Diyos? Lalo na nga't yung tinatawag na Kristiyano, katawan ng Diyos. Puputulin mo. Pakatapos ititiwalag mo. Ito namang mga membro, sa pag-aakala nga, na kapag sila'y hiwalay na sa pamamahala ng kanilang mga obispong demonyo, umiiyak na, wala na kaming malaking sweldo, wala na kaming pakotse, wala nang pabahay. Liliwanagin po sa atin ng Diyos sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ano pa ang kalimitan? Nakikita natin tayo mga saksi na ginagawa ng mga iglesia at mga relihiyon na nagtitiwalag. Basahin po natin ang unang Korinto 6:1. Ito po ang ginagawa nila. Nangangahas baga ang sino man sa inyo? Kung mayroong anumang bagay laban sa iba, na sila'y magsakdal sa harapan ng mga liko at hindi sa harapan ng mga banal, kitang-kita natin, hindi po ba? Kaya nagiging malaking iskandalo. Lalo na nga yung iglesia ng tao. Di ba nagdedemandahan pa yan? O pati yung nanay ng obispo, yung kapatid ng obispo, may pinalayas doon sa tinatawag na compound daw na ang lupain daw na kinatatayuan na bahay ng nanay mismo ng obispo at kapatid ng obispo. Ini-eject nila. Para ma-eject, di ba iniharap sa husgado yan? Nagdemandahan pa sila. Ejectment. Dahil yun daw pag-aari ng iglesia. At sa 7, unang Korinto rin. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo magkaroon ng mga usapin. Di ba? Demanda rito, demanda riyan. Bakit hindi bagkus ninyong alisin?
Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y magpadaya? 6:8. Ngunit kayo rin nagsisigawan ng kalikuan at nangagdaraya at ito ay sa mga kapatid ninyo. Ayan. Ay, ang mga leader ng mga relihiyon na yan, huwag kayo magagalit. Totoo yan eh. Ay, mga leader ng mga relihiyon na yan, ako'y sulasok na sa mga obispo na yan. Lalo na pag sinasabi ng mga obispo, pag hiwalay ka sa pamamahala ko, impyerno ka. Nako, sino ka sino ka? Kaya natatawag ko po sa ngayon, ang aking opinyon, no? Ang nasasabi ko, madalas, kawawa ang kaluluwa ng mga miyembro ng mga relihiyong itinayo ng tao at pinangangasiwaan ni Satanas. Ginagawa ninyong mga zombie. Ginagawa ninyong mga manhid. Mga kapatid, ginagawa niyo parang basura lang. Sinasabi pa naman ninyo, katawan daw ni Kristo. Ba't ginaganyan ninyo? Dinidimanda ninyo sa hukuman ng mga liko. Kayo rin, ang nangadadaya ayon kay Apostol Pablo. At sa unang Korinto 8:11, bakit napakahalaga na dapat na tiisin na lang ninyo? Kung nagkamali ang isang kapatid, kung isang kapatid ayaw pa rin umalis sa kanyang pambababae, pangangalo niya, pakikiapit, pagmumura, pagpatay, anong sinasabi ni Apostol Pablo? Ba't hindi na lang kayo padaya? Ang ibig sabihin, baliwalain na lang ninyo. Bakit? 8:11, unang Korinto, sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman, napapahamak ang mahina ang kapatid na dahil sa kanya namatay si Kristo. Kapag nakikita kayo, kayong mga tagapamahala na ganyan ang ginagawa ninyo, pati yung ibang mga kapatid, nahahawa, nagdaramdam, nagkakasakit ang kanilang kaluluwa, nangatitisod. Sapagkat, hindi naman yan ang inaasahan ng mga tunay na anak ng Diyos na makitang yung kanyang obispo, yung kanyang mga diakono, presbitero, at yung mga ordinaryong miyembro, murahan ng murahan, bangayan ng bangayan, tiwalagan ng tiwalagan, lalo na nga, iskandalo. Saan? Sa husgado ng mga tao, na mga hindi naman nakakaalam sa inyong mga relihiyon. Kaya nga, sa ngayon sa pinag-uutos ng Santong Sulat, ano ang nais ng Diyos na maunawaan nating mga tao? Kung bakit nga po naglagay pa siya ng iglesia, nagtayo siya ng kanyang espiritual na katawan na alam naman natin, ibinuhos niya yung kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, alang-alang sa kanyang mga tupa o sa kanyang mga anak. Basahin po natin ang ipinakikilala sa Efeso, Kapitulo 5 at versikulo 25. Bakit gayon na lamang ang dapat na maging pananaw ayon kay Apostol Pablo na wag nating ititiwalag, wag nating bibigyan ng katitisuran, huwag nating dadalhin sa hukuman ng mga walang pananampalataya ang usapin ng mga magkakapatid sa loob ng iglesia at higit sa lahat, huwag tayong magtitiwalagan. Gaano ba kahalaga ang iglesia o katawan ng Panginoon Diyos ayon sa itinuturo ni Apostol Pablo? Efeso Kapitulo 5, versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, eto po, alam naman natin kung ano iglesia. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Wala po kayong mababasa sa Biblia, Iglesia Apostolika, Katolika, Romana. Alam naman natin kung saan ang galing yung iglesia na yan. Lalong wala tayong mababasang Iglesia Episcopal, Iglesia itinayo ng tao, sugong anghel yung obispo, si Kristo'y tao. Wala tayong makikitang Iglesia Trinidad, kung ano-anong mga iglesia, Iglesia Sabadista, Iglesia Zoroastro, Iglesia Buddha, Iglesia Confucius, wala. Iisa lamang po ang pangalan ng iglesia na nakasulat sa Biblia.
Unang Tesalonica 2:14 na tinutularan na lamang natin sa huling araw. Ano ang utos ni Apostol Pablo sa mga lalaki na may mga asawa? 5:25. At bakit? Ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili ni Kristo Jesus. Nakuha na ninyo? Ang Panginoong Diyos ng magkatawan tao, ibinigay niya yung kanyang sarili sa iglesia. 5:22, ituloy natin. Efeso rin, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Kailangan ang mga babae pasakop sa mga lalaki na asawa nila na tulad sa pagpapasakop sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat ang lalaki, 5:23, ang lalaki, tulad ni Kristo, pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo, pangulo ng iglesia. Ano ang kahalagahan ng iglesia sa ating Panginoong Hesukristo? Siya rin ang tagapagligtas ng katawan o ng iglesia. Ang iglesia ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo. At alin yung iglesia na yan? Lahat ba ng iglesia? Hindi po. Itong kanyang sariling iglesia po lamang. Ano ang pangalan ng iglesia? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14. Bakit? Bakit ang iglesia lamang ng Diyos? Aklat ng mga gawa 20:28. Iglesia ng Diyos, binayaran ng kanyang sariling dugo. Church of God. Ay, ano ba ibig sabihin ng God? Iglesia ng Diyos. Katawan ng Diyos. Sino ang ulo ng katawan ng Diyos? Si Kristo ang ulo ng katawan. Ito ang kanyang ililigtas. Ito ang kanyang pag-aari. Bakit? Binili niya, binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Hindi po ninyo mababasa, Iglesia Apostolika Katolika Romana, binili ng dugo ng Diyos. Hindi po. Hindi po iglesia ng tao. Si Kristo ginawa yung tao. Yung obispo ninyo, sugong anghel. Hindi po Pentecostal, hindi po Sabadista, hindi po anumang Protestante, Trinidad, Baptist, kung ano-ano. Merong sariling titulo, merong sariling pangalan. Ang wika sa aklat ng mga gawa, walang sino mang pangalan sa silong ng langit nasukat nating ikaligtas kung hindi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit? Yun ang kanyang sarili. Binili niya yon. Pag-aari ng Diyos, yun lang ang ililigtas ng Diyos. Kayo na ba mga taong mga zombie? Tawag ko sa iyo, puro kayo zombie. Nariyan pa rin kayo. Nariyan pa rin kayo. Sumusuntok pa rin kayo sa hangin. Ito na po, kapatid na Cirilo, ang kinagisnan namin . Ito po ay pinamana sa amin ng aming lelong-lelang kalolololohan. Ito po ang aming natutuhan. Ito po ang para sa amin. Ayan, puro sa inyo, puro sa pinamana sa inyo. Ay, bahala kayo sa buhay ninyo. Sino tatakutin ninyo? Kami? Hindi po sa nagmamalaki kami sa inyo. Ginagawa namin ang aming katungkulan na ito'y katungkulan din ninyo. Na kung inaakala ninyo na kayo ang may hawak ng katotohanan na magdadala ng inyong kaluluwa sa langit, katungkulan ninyo na ituro sa akin, ituro sa amin, paliwanagan kami. Kumbinsihin ninyo kami kung bakit kailangan kami umalis sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na napakaliwanag, ito lang ang iglesyang itinayo ng Diyos. Binili niya ng kanyang sariling dugo at kanyang ililigtas. Kaya't ano po baga? Ayon sa ating Panginoong Hesukristo ang marapat at dapat na maging pananaw o pangunawa nating mga tao dito po sa ibinangon na paksa. Unang Korinto 5:13, babasahin ko pong muli ang unang bahagi. But them that are without God judge it. Ito po, makinig tayo mabuti mga kapatid ha. But them that are without God judge it. Sa Tagalog, basahin natin. Dadapwat sila na mga walang Diyos
ay humahatol. Napakaganda. Kasi nang ito'y isalin sa Tagalog ng ating mga pantas na mga Pilipino nung kapanahon ng dumating na ang mga Amerikano, ang atin pong pananagalog wala pa po sa tinatawag na pagiging sakdal. Marami pa po tayong mga salita na hindi natin maisalin kung ano ang sa Ingles, kailangan yun din ang maipapaliwanag sa ating mga Pilipino. Our grammar is not still perfect to express and to picture to all people the true meaning and essence of every word from foreign dialects, especially English. Totoo po yan. Hanggang ngayon po, hindi pa tayo makapagsalita ng lantay na pakahulugan, halimbawa, ng mga salita ng ibang bansa kung isasalin sa ating mga Pilipino. Marami pong pagkakaiba. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Kaya nga ang utos ng Diyos, 34:16, sa Isayas, inyong saliksikin, inyong basahin. Kaya po kami nagsasaliksik. At kapag kami nagsasaliksik ng Biblia, katulad po ng sinasabi ng mga apostol, nagkukulang baga ng karunungan o kaalaman ang sino man sa inyo, ay humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat, mga tagapakinig. Kaya kami po nananalangin. Humihingi kami ng habag, nakikiusap. Nabuksan sa amin ang mga katotohanan. Bakit po? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Maging ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Nang siya po'y nangangaral na, basahin niyo San Juan, Kapitulo 5, versikulo 39. Inyong basahin ang mga banal na kasulatan. Ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, ang matandang tipan. Nung panahon niya, wala pa ang bagong tipan, ginagawa pa lamang ang kasaysayan ng bagong tipan. Makinig kayo, mag-aral naman kayo. Basahin ninyo ang mga banal na kasulatan, yung scroll nung araw. Bakit? Inaakala ninyo na dito sa Old Testament, meron kayong buhay na walang hanggan. Bakit? Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Napakaganda. At pinatunayan nga, Isayas 9:6, sa atin ipinanganak ang isang batang lalaki. Ang pamamahala iaatang sa kanyang mga balikat. Ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan, Diyos na maluwalhati. Romanos 9:5, ang wika ni Apostol Pablo, Diyos na maluwalhati, sumasa ibabaw ng lahat. Diyos na maluwalhati, magpakailanman. Napakaganda. Kaya nga po, dito pinag-aaralan natin, baka tayo magkamali eh. Kamukha nitong 5:13 unang Korinto sa Ingles, but them that are without God judgeth. Nang isalin sa Tagalog, dadapot sila na nanga sa labas. O isipin ninyo, laking pagbabago. Sa tunay na pagpapakahulugan, but them that are without judge. But them that are without God. Sa Tagalog, datapot sila na walang Diyos. Judget. Humahatol sila, yung mga iglesia, yung mga tao, yung mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Efeso, sa kanyang 6:12, yan ang ating kalaban, yung mga obispo, yung mga leader ng mga relihiyon, yung mga iglesia na itinayo ng mga tao na nagtuturo ng utos aral ng mga Hudyo, katha ng mga Hudyo at mga tao sinsay sa katotohanan, utos aral ng mga demonyo. Tito 1:14 at unang Timoteo 4:1 hanggang 5,
Pinagbabawal ang pag-aasawa at ipinagbabawal o ipinag-uutos na lumayo sa pagkain ng karne. Naintindihan ba ninyo? Sila na walang Diyos. Yan. Humahatol. Kaya yung mga nabanggit ko ng mga iglesia na yan, sila humahatol. Nagtitiwalag sila. O hindi ba yung mga Katoliko? Napakaraming itiniwalag ng mga yan. Hindi lang tiniwalag, pinagpapatay pa. Basahin ninyo ang kasaysayan. The history of the Roman Catholic Church, the history of the Spanish Inquisition during the Dark Ages. Magbasa kayo mga kapatid. Kaluluwa ninyo, tiyakin ninyo na makakarating kayo sa langit. Puro kayo zombie. Kaya nga sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 115, versikulo 8, ang sumasamba kay Mama Mary, sa Santo Niño, kay Kalunsad, sa mga papa sa Roma, na may mga mata hindi makakita, ilong hindi makaamoy, tenga hindi makarinig, kamay paa hindi makapagligtas, magiging katulad kayo ng mga santo ninyo, mga damdam kayo. Basahin ninyo. Aklat ng Mga Awit, 115, 4 hanggang 8. Kayo magbasa. Hindi kami nagagalit sa inyo, galit kami dyan sa masamang espiritu na kinaroroonan ninyo. Hindi nyo alam, ginagawa kayong zombie, puro kayo damdam. Mga kapatid at mga magulang. Kaya ang ibig ipakahulugan, unang Korinto 5:13, but them that are without God judgeth, dadapwat, sa Tagalog, sila na mga walang Diyos humahatol. Kaya nga yung mga relihiyon na yan, mga iglesia na yan ay humahatol, nagtitiwalag. Napakaliwanag po ng ating pag-aaral. Mga kapatid, bakit? Wala silang mga Diyos ngayon, bakit nga? Bakit po mga wala silang mga Diyos? Bakit sila sinasabi, sila na iglesia na nagtitiwalag, mga walang Diyos? At sino po baga sa katotohanan ang dinidiyos nitong mga iglesyang ito? Hayaan ninyo ang Panginoong Hesukristo magpaliwanag. Hindi po ako. Ayokong ako ang mangangaral. Uwi ka nga ni Apostol Pablo, ibig ko na wala kayong mapag-alamang anuman sa amin maliban sa kanya na ipinako sa krus. Unang Korinto, Kapitulo 2 at versikulo 2, kung hindi ako nagkakamali. Buksan natin ang San Juan 8:43. Sino ba ang Diyos nitong mga iglesia na nagtitiwalag? Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? 8:43. Ang Panginoong Hesukristo, siya po ang Diyos, Ako at ang Ama ay iisa. Nagkatawan tao ang Panginoong Hesukristo ayon kay Apostol Juan. Ano sabi ng Panginoon Diyos na si Kristo Jesus? 8:43. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Ayan. Ang kausap dito, yung mga Hudyo na ibig patayin ang Panginoong Hesukristo. Ipinapako nga nila sa krus Pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Sino ba ang Diyos nitong mga taong ito na ayaw tanggapin ang Kristo na Diyos? 8:44, San Juan. Sino ang Diyos nila? Kayo'y sa inyong amang diablo. Ayan, pag binabanggit yung ama, referido sa Diyos. Kayo'y sa inyong amang diablo. Si Satanas. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ang Diyos ninyo, mamamatay tao. Buhat pa ng una. Hindi ba panahon pa ni Eva at ni Adam? Pinatay nitong demonyong ito na nagpakunwaring ahas sa loob ng halamanan ng Eden, niloko sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa ating ama at ina. Hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya, sapagkat pag nagsasalita siya ay kasinungalingan. Nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling. Ama o Diyos ng lahat ng sinungaling. Lahat po ng relihiyon na nagtitiwalag, ang obispo ninyo, ang pastor ninyo, ang Diyos ninyo, ang ama ninyo, yung pong demonyo si Satanas. At kung yan ang Diyos ninyo, yan ang pastor ninyo, yan ang sinusunod ninyo, ano ang magiging kahihinatnan? Ano ang wakas? Ano ang aanihin ng mga iglesyang yan kasama ang kanyang mga miyembro?
Buksan po natin ang itinuturo ng banal na kasulatan sa Apokalipsis. Apokalipsis 17:5, ganito po at babasahin ko sa original English version, King James. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abomination of the earth. Sa Tagalog, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Babylonia, ang dakila, the mother of harlots, ang ina ng mga masasamang iglesia o masasamang babae at ng karumal-dumal sa sanglibutan o sa lupa. Sa mga katwid, itong tinatawag na pinaglilingkuran ng mga iglesia na nagtitiwalag, wala pong iba kung hindi ang iglesia na may tatak sa kanyang noo. Hiwagay ka, ang kanyang pangalan, dakilang Babylonia, ina ng lahat ng karumal-dumal. Bakit po tinatawag na ina ng lahat ng karumal-dumal? Ang Iglesia Apostolika Katolika Romana nga po, dyan po nanggaling ang mga protestante. Kaya nga po tinatawag na protestante, they are protesting. Pero ang masama po, mga kapatid, ngayon 2016, yung mga protestante na yan, kasama rin ang mga papa sa Roma. Kaya makikita ninyo yung kanilang New World Order, yung kanilang bagong sanglibutan daw. Yung papa sa Roma, pinaka-leader nila, at kasama nila lahat ng obispo, lahat ng tinatawag na matataas na katungkulan sa mga Baptist, sa mga Seventh-day Adventist, sa mga tinatawag na Trinity Church, Baptist Church, kasama pa rin yung mga iglesyang itinayo ng mga tao sa buong mundo. Ina ng lahat ng mga masasamang iglesia at karumal-dumal. Mga kapatid, bakit? Ang Diyos nila, Diyos ng kasinungalingan. Kaya nga magmula sa 2 tapyas na bato Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, utos na utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng larawan. O mga inanyuan, tulad ng nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Lahat mga pinagbawal ng Diyos, ginagawa ninyo magmula simbahang Katoliko hanggang mga protestante, mga kapatid, at maging mga iglesia ng mga tao. Pinatay ninyo ang Kristo. Tinanggal ninyo bilang Diyos na maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Ipinalit ninyo papa sa Roma, sugong anghel ninyo, yung mga diksyonaryo ng Biblia ninyo, yung mga kung ano-anong mga pastor at obispo, higit ninyong pinaparangalan, higit ninyong pinayayaman, higit ninyong wika nga pinaglilingkuran. Hindi na ninyo naisip na iisa lang ang Diyos at siya'y walang kamatayan. Ngayon, ano ba ang magiging wakas ng mga iglesyang ito na nagtitiwalag, pumapatay ng kaluluwa ng mga tao? Apokalipsis Kapitulo 19, versikulo 20, ano ang magiging wakas nga nitong mga relihiyon na ito? Mananatili ba ito habang panahon? Sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta. Itong hayop, ito po yung papa sa Roma. Yan po ang simbahang Katoliko. Kasama niya ang bulaang propeta at yung mga relihiyon na nanggaling sa kanya. Nagumawa ng mga tanda sa harapan nito, nagbigay ng mga milagro yan, na siyang ipinangdaya, kaya maraming nadadaya ang mga simbahang kamukha nito Sipin mo, punta ka sa Medjugorje, yung tubig daw doon nagpapagaling ng cancer. Hindi ka raw magkaanak, punta ka sa Ubando, sumayaw ka ron, mga kapatid, na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda. Ano ba yung tanda? Ang sabi mismo ng pasyon, kandaba, na isinulat ng mga pari mismo, ipag-uutos magkintal, ayan, tanda, sa noo at kanang kamay, sukat naman pagkakilanlan sila pala kampong tunay nitong antikristong hungang. Ayan, nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito, alin?
Ang dalawang ito, alin yan? Yung simbahang Katoliko at yung kanyang mga anak. Ang dalawang ito'y inihagis na buhay. At ang propeta nito, yung pinakapapa ninyo, inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab na asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, Apokalipsis 21:8. Basahin po ninyo para tayo wag maligaw. Wag kayong puro na lang aasa kayo sa amin. Baka kami niloloko namin kayo sa aming pagbabasa. Kaya nga kami dito, hindi namin pinagbabawal ang banal na kasulatan. Merong iglesia dyan, tayo ng tao Bawal po sa amin kapatid na Cirilo ang magbasa ng Biblia. Bakit? Binibigay po namin sa aming mga leader, sa aming mga pastor. Mga siraulo ninyo. Ba't kayo pumapayag? Kung yung mga binabasa sa inyo, puro pabor sa kanila. O yan, di ba nakikita natin? Yung mga obispo, masasarap ang kinakain, magaganda mga damit, may jet plane, may private army, may security guard, yung mga anak nag-aaral sa mamahaling kolehiyo sa buong mundo. Yung mga miyembro nagpapakamatay, naghahalungkat ng basura para merong makakain, para merong maiabuloy sa inyo, para may maibigay na ikapo. Yung mga miyembro nagpupunta sa abroad, nagpapaalila para kumita ng pera, para maiabuloy sa iglesia. Nako, mga zombie, magsialis kayo sa kanya ang wika ng Diyos. Apokalipsis Kapitulo 18, versikulo 4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Yung mga nagtitiwalag na yan, sa demonyo yan, malis kayo dyan. Alin po baga naman ang ayon sa ating paksa o sa ikalawang bahagi ang ipinaaalis sa ating mga sarili ng Diyos? Sapagkat nalaman na natin ang unang bahagi, mga kapatid at mga magulang, sa kanila na mga walang Diyos, unang bahagi, humahatol sila. Yan nga ang iglesia na humahatol. Mga iglesia at mga reliyong humahatol, nagtitiwalag. Ang ikalawang bahagi, therefore put away from among yourselves that wicked person. Anong ibig sabihin nito sa Tagalog? Alin itong ipinaalis sa atin? Ang ibig po bagang ituro nito ay itiwalag natin ang mga kapatid sa loob ng iglesia na nakakagawa pa rin ng kalikuan. Pabayaan muna natin ang Panginoong Hesus ang mag-ulat sa kanyang aklat ni Apostol Juan 13:34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo nga ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ano ba ibig sabihin ng tinatawag na mangag-ibigan sa isa't isa? Hindi ko nababasahin yung ibang talata ng Panginoon. Mangagpapatawaran tayo. Pag hindi kayo nagpatawaran, alam ng Panginoon tayong lahat nakakagawa ng nakakalimot, nakakagawa ng kalikuan, nabibigla. Magpapatawaran tayo, mag-iibigan tayo. Sa ganitong paraan, makikilala nga ng mga tao, kayo nga ang aking mga tupa. Kayo nga ang aking mga alagad. O, sa makatwid, dito lang, 13:34 ng San Juan at 13:35, bawal po ang pagtitiwalag. Totoo ba yan? Paano pa pinatutunayan? Mateo 7:1, patunay ng Panginoong Hesukristo. Huwag kayong magsihatol, ituloy natin hanggang 5. Huwag kayong magsihatol para huwag kayong hatulan. Eto po, huwag kayong magtiwalag para huwag din kayong itiwalag. Maganda. Yan ang tinatawag na karma. O, ituloy natin. 2, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Ituloy natin hanggang 5. Bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Eto, napakaganda. Alam ba ninyo, ibig ituro nito? Bakit mo tinitignan ang mata o ang puwing ng mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong sariling mata. Dito po, naaalinsunod yung kalimitang sinasabi natin, do your job and I will do my job. Mind your own business. Ayan po.
Mga tao kasi mahilig pumuna. Ang mga tao mahilig magsalita. Yung tinatawag nilang basings. Bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahila na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pinabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Anong ibig sabihin nito? O kapatid, tatanggalin ko yung kasalanan mo. Pero yung nagsasalita noon, mas makasalanan pala. 7.5, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayon, makikita mong maliwanag ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Amen. Napakaganda ng utos na ito ng Panginoong Jesucristo. Kayo'y mga kaibigan, kayo'y mga patawaran, and do your own business. Huwag ninyong pakikialaman ang kasalanan ng iba, ang gawa ng iba. Bahala! Ang ating wika nga, ating mga sarili, alam naman natin, hindi ko na babasahin. Lahat naman tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoon Diyos. Basahin ninyo mga kapatid, Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13 at 14. Ang lahat ng lihim natin ay mahahayag sa harap ng hukuman ng Diyos. Ang importante, sundin natin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Do our own business. Pabayaan mo yung kung may kapatid na babaero, nang bababae, nagsusugal, pumapatay, nagnanakaw, hayaan mo siya. Hindi naman tayo ang Diyos Wala tayong karapatang humatol. Bakit po hindi ipinahihintulot ng Diyos ang tiwalagan? Eto na. Bakit nga ayaw ng Diyos na magtitiwalag ang isang relihiyon? Sa bagay, yan nga pong mga relihiyon na nagtitiwalag, hindi naman sa Diyos sa demonyo yan talagang pinababayaan namin kayo. Kami mga wika nga, for entertainment na lang namin kayo. For entertainment only. Mangaral kami sa inyo, ayaw naman ninyo kaming pakinggan. Nandyan pa rin kayo sa mga iglesyang tayo ng tao. Nariyan pa rin kayo sa mga papa sa Roma. Nariyan pa rin kayo kay Mama Mary niya. Meron pa kayong Mother Teresa. Mga kapatid at mga maguwad, dami nyo Diyos. Bakit po hindi ipinahintulot ng Diyos ang tiwalagan? Jeremias 13:23. Ito ang dahilan. Makapagbabago baga ang Etiopa, ang negro, ang Afrikano, ang Etiope ng kanyang balat, o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayon, mga kaggagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasa na gumawa ng masama. Ito po yung tanong na nagpapaliwanag para sa lahat ng tao. Bakit ka humahatol? Bakit ka nagtitiwalag? Makapagbabago ba ang mga itim ng kulay ng kanyang balat? Magiging maputi ba siya sa kanyang sarili? Mababago ba ng mga hayop ang kulay ng kanilang batik kung magkagayon? Makagagawa naman tayo ng mabuti, tayong mga tao na bihasa sa paggawa ng masama. Lahat naman ng tao masama Romanos 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Wala. Sa San Juan 3:23, ang lahat ng tao ay nangagkakasala. Ang lahat ng tao hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ang wika ni Apostol Pablo. Lahat naman tayo makasalanan Kaya nga pagka tayo nagtitiwalag, paimbabaw tayo. Parang sinasabi natin na tayo banal na. Paano lamang tayo makagagawa ng mabuti? Sang-ayon din sa itinuturo ng mga banal na kasulatan. Paano natin mababago tayong mga tao ang kulay ng ating mga balat? Ang ibig lang sabihin, paano ang isang tao makagagawa ng mabuti o ng matuwid? Basahin po natin San Juan 15:5, mga huling talata ng ating mapapakinggan. Ang wika ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Kaya ko mababago ang aking masamang pagkatao. Kaya ko lamang maititigil ang aking pagmumura. Kaya ko lamang maalis ang aking pangbababae.
Kaya ko lamang maitutuwid ang aking mga likong mga pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya ko lamang maalis ang pagiging Katoliko, ang pagiging Protestante, ang pagiging Iglesyang tayo ng tao. Ang wika ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, kailangan manatili ako kay Kristo. Kung ang sino man ay manatili sa akin, 15:6, San Juan, kung ang sino man hindi mananatili sa akin, emphasis, hindi nakaugnay kay Kristo, matatapong katulad ng sanga at matutuyo, titipunin, ihahagi sa apoy, mga susunog, ayan, sa impyerno. Napakaliwanag po. Binigyan ng emphasis ng Panginoon. Kung ang sino man nakadikit sa akin, nakasama sa akin, mga kapatid at mga magulang, sila ang magbubunga ng marami. 15:7, kung kayo magsipanatili sa akin, ang mga salita ko sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoong Jesucristo, magsipanatili sa atin, sinusunod natin, mga kapatid at mga magulang, hihilingin natin ang anumang ibigin natin at gagawin, ito ang gagawin niya sa atin. Kung tayo'y nakasabit sa Panginoong Jesucristo, nakakabit kasama ng Panginoon sa kanyang katawan bilang puno, tutulungan niya tayo. At anumang ipanalangin natin, Panginoon, alisin mo po ako rin sa iglesyang ito na nagtitiwalag, iglesyang ito na sumasamba kay Mama Mary, Santo Niño, Papa Taroma. Saka lamang ako magkakaroon ng lakas, mababago ko ang aking sarili. Pero kung kayo hiwalay, matutuyo tayo. Ngayon, saan ba naroon ang ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, si Kristo ang ulo ng katawan, Kolosos 1:18, sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba ang ibig sabihin ng iglesia? Katawan ng Diyos. Ano ba ang iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudia? Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudia, sa Jerusalem. Doon itinayo ang unang iglesia kay Kristo Jesus. Tutularan na lamang natin, mga kapatid. Sa unang Korinto 3:9, ang wika ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng Diyos na nakaugnay kay Kristo o sa mga membro, sa mga taong naglilingkod kay Kristo. 3:9 ng unang Korinto, kayo ang mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Mga kapatid, we are the garden of God. Ang Diyos ang ating hardinero. Iniingatan tayo, ang ating mga kaluluwa, pinatataba, pinatitibay, dinidilig ng tubig na salita ng Diyos. 15:3 ng San Juan, nililinis tayo. Kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Kaya po napakaganda ng ating mga aralin, mga kapatid. Kaya nga kailangan makikinig tayo. Romanos 10:17. Sa pakikinig dumarating ang pananampalataya. At ang pakikinggan ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Minsan may nakausap akong mahal kong kaibigan. Sinabi niya akin naman ikang tinitignan yung mga sermon, yung mga pinadadala mo sa akin, Huwebes at Linggo. Nakikita ko nga sa Facebook, chinecheck niya, like, pinakinggan mo ba? Hindi pa ako nakakapakinig. Kawawa ka, kaibigan. Gayon man, bahala ka sa buhay mo. Mahal nga kita, gusto kitang makasama, papunta sa langit, pero nananatili ka dyan sa mga utos, aral ng mga demonyo. Sinabi ko na sa iyo, sinabi na ng Biblia sa iyo, kumakatok ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso, buksan mo ang iyong pintuan. Papasukin mo ang Panginoong Jesus, pero ayaw mo. Tinitignan lang daw niya, check ng check, like. Hindi ko kailangan yung like mo. Don't like me if you will just like me for the sake of being friend. Pakinggan mo, makinig ka. Hindi naman ito para sa akin, para sa kaluluwa mo, para sa kaluluwa ng asawa mo, at ng mga anak mo, ng mga apo mo, at ng mga mahal mo sa buhay at mga kaibigan mo, to do good and to communicate.
ang wika sa atin, 13:16 ng Ebreo. To those sacrifices or offerings the Lord is well pleased. Pag wala tayong tinatawag na pagsunod sa mabubuting utos ng Diyos, 7:12 ng Roma, to do good and to communicate, pangangaral ng Ebanghelyo. Mga kapatid at mga magulang, I'm sorry to tell you, hindi tayo makakasama sa langit, hindi tayo makakaupo na kasama ng Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na luklukan sa langit. Tayo po ay tulad sa mga sanga, matutuyo, putol tayo. Basahin ninyo 15:5, San Juan, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa, tatapon tayo sa impyerno. Ito po ang napakagandang aralin na itinuro sa atin ng Diyos. Sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay wala pong tiwalagan. Yung mga nagtitiwalag, iglesia po ng mga demonyo. At kailangan po tayo kalakip ng ating Panginoon sa katotohanan lamang sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maging bahagi tayo ng banal na katawan, banal na iglesia, binayaran niya ng kanyang sariling dugo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang kanyang ililigtas. Ito ang kanyang dadalhin sa langit. Ito po ang kanyang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Dito namin kayo inaanyayahan, magsama-sama tayo, maglingkod sa tunay na Diyos. Sa tunay na iglesia na itinayo niya, ito nawa ay pagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, at ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ibasbas at ibendisyon sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na linggo kung tayo po'y binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.